ng afternoon, mga Galorians! Welcome sa programang Showbiz Galore! Muli ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando, ang makakasama po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Using half the night up, waiting till the morning papers came. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Up to see the ride up and find your name. At hindi po ako nag-iisa dahil ngayong araw na ito, ngayong araw ng Tuesday, ay kasama ko ang isa po sa mga maituturing na veteranong entertainment writer, mga kaibigan, ang nag-iisang June Lalin. Hello. Good afternoon. Hi, Ritel. And syempre, hello sa listeners natin. Yeah. Yes. As promised, I'm here every Tuesday. Correct. Makakasama na po natin si June every Tuesday dito lamang sa Showbiz Galore. Ano na? Kumusta ka na? Eto, super busy. I was out of town netong weekend nga, no? We went to Bigan, no? Sa invitation ni Governor Chavit Singson. So, kasama ko ilang press people. And Wow! Pastor, nilibot namin ang Bigan, Ilocos Sur, and it's really maganda talaga siya. Oo. 'Di ba kasama siya, tama ba, 8 wonders of the world, tama? Oo, parang 8 wonders yung Yeah. city. Heritage talaga. Super ganda. Magiging proud ka sa Pilipino kung paano nila na-preserve yung lugar na talagang ang daming plano ni Chavit Singson. At saka hanggang ngayon, ganun pa rin ang itsura niya, oo. di ba? So, balak nila pag-shootingan yun. Kasi before, no, favorite siya ni FPJ, remember? Yes. Nabubuhay pa si FPJ. Ang daming pelikula ni FPJ na doon talaga shoot. And plano nga nila is magkaroon din doon ng like film school like in Cebu, the Bigfoot in Cebu, di ba? So, may mga ganung plano sila. Super duper ganda. Wow, nakakatuwa naman yan. At mamaya may tatanong ako sa iyo tungkol kay Governor Chavit Singson. Yung mamaya. sa GMA? Oo. Ngayon na ba yan o mamaya na lang? Later na lang. Oh, sige, later kasi na lang nagsisimula yan. pa rin naman tayo. Correct. At syempre, John, dito sa ating programa, meron tayong OPM Song of the Day. Oo, bago tayo Ano ba yung OPM na yan? Yan ba yung O Promise Me? Katulad Hindi. ng mga ibang managers and artists. Hindi ba yan yun? Hindi. Hindi. Organisasyon ng Pilipinong mga awit. Ayan. OPM. Siyempre ang presidente, ako PR. Oo. Si Ogie Alcacid. Yes, ang ating kaibigang si Ogie Alcacid. At bawal dito sa programang ito ang magpatugtog ng foreign song. Really? Yes, oo. At ang ating OPM Song of the Day na ni-request nag-request dito taga Romblon kahapon. Imagine, taga Romblon po. Romblon, my gosh. Yes. So, umaabot tayo sa Romblon. Nandiyan yung aking nieces. Yeah. Ilan? Si Micaela, then si Anika. After may may nephew rin ako. Nakalimutan ko ang name. Okay. Ang ni-request niya kasi yung namimiss ko ang I Love You mo ni James Reid. Pero Oh my ang gosh. patutugtugin natin ngayon yung version ng MMJ Twins, di ba? Narito na ang namimiss ko ang I Love You Mo. Alam ko, sa akin ay nagtatampo ka. Ramdam ko, kitang-kita sa iyong mga mata ang lungkot at ang inis. Namimiss ko na ang I love you mo. Tignan mo, di bagay pag nakasimangot ka. Mahal ko, para sa akin umiti ka na. Alam mo na mahal kita. Namimiss ko na ang I love
Ayan, namimiss ko na ang I Love You mo ng MMJ Twins. Yan, inihahandog natin kay Crystal ng Romblon. Di ba? Ang Yan, layo-layo. bongga, oo. At least nakilala ko na ngayon yung twins na yan. Wala tayo. Bukas siguro patugtugin natin yung version naman ni James Reid. Ayan, di ba? Bongga. Oo. O extended sila up to next year, yung On the Wings of Love. Ay, Nakintayin mo bongga. ngayon, On the Wings of Love. Nakalimutan ko na. On the Wings of Love. Ay, Yung ba yun? ganda-ganda. Okay, para po sa mga gusto mag-request at itampok sa ating OPM Song of the Day, mag-text lamang po sa 0977-342-1644. Ulitin ko po ang aming text line, 0977-342-1644. At kung may katanungan po kayo sa inyong mga paboritong artista at sa mga ayaw nyo rin na mga artista, i-text lang din po sa ating text line at sasagutin po namin ni June Lalin. 0977-342-1644. Okay, tuloy na po ang ating programa pero bago kami magpatuloy, ang ating oras alas 3:15 na po ng hapon at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Ito ang DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore. Yes, June! Okay, umpisa na tayo. Oh my gosh. Oo. So, yung tanong ko kanina, kasi galing ka sa Ilocos, di ba? Kay Governor Chavit Singson, totoo ba na nakabili na ng share si Governor sa GMA7? No, actually, according to GMA7, wala pang formal na pagbili, no? Wala pang formal offer yata. It's not only Governor Chavit Singson, Luis Chavit Singson, kundi kasama niya sa mag-o-offer si Congressman Manny Pacquiao. Ay, pati si Kong Manny. Kasi magkasosyo pala sila, sinasama niya sa mga businesses niya si Manny, di ba? Dahil ever naman na talagang supporter siya ni Manny. So, Sobra. tinutulungan niya si Manny, no? Even pagdating sa business, kasi ayaw nga niya mangyaring mauwi sa wala yung mga kinita ni Manny sa boxing, di Oo, ba? kagaya ng mga iba nating mga boxer, di ba, na yung mga kinita nila ay walang pinuntahan. So, tinutulungan ngayon ni Governor Chavit itong si Manny Pacquiao. Where to invest wisely, di ba? Oo. Oo. So, itong sa Pero, GMA, interesado talaga sila. Pero yun nga, according to GMA mismo, wala pang formal offer. Pero malay natin, knowing Manong Chavit, no, masyado yung seryoso sa mga bagay-bagay na pinapasok niya. Oo. Siguro ito yung third time, no. Ang pinakamalaking balita sa pagbili before is MVP. Nakala natin magkakatuluyan at pero magiging hindi sister pala. company ng Hindi natuloy. TV5 ang GMA. Then Mr. Ramon Ang of San Miguel Corporation, na nagka-problema, di Oo, ba? nauwi pa sa legal something pero naayos din, di ba? Pero Oo. June, nabalitaan ko kasi talaga, totoo na daw talaga, nakabili na siya ng share. Hindi, mukhang hindi pa nga, mukhang inaayos pa. Inaayos pa. Kasi ang GMA naman, may mga stockholders yan, di ba? Ang gagawin mo is to buy the major stocks, di ba? Ang mga major stockholders dyan, mga Jimenez, mga Duavit, oo. mga Goson, di ba? Oo. Yes, oo. Tapos may mga under sila dyan, di ba? Pero bakit ganon?
Maraming mga artista na stockholders din dyan. Remember kasi nag-offer sila before, di ba? Ang Tito Vic and Joey ba hindi stockholder dyan? I don't know kung bumili sila. Oo. Ang definite kasi, wala akong stocks dyan. Ay, oo, yun na. Pero may Ang mga kilala- Gutierrez, ang mga Gutierrez. Wala naman. Hindi ko alam kasi kung si Richard meron pa. Before alam ko meron siya. Meron si Richard. Dati, oo. Nung nag-offer. Kasi nung nag-offer naman yan, ang unang offeran, mga empleyado at saka artista, di ba? Oo. Mm-mm. So, At that time, hindi kanila na-operan, Rodel. Inahanap kanila to give you ng offer, pero hindi kanila nahanap. So, ikaw ang dapat oo. operan, Hindi wala June. akong pambili. No? Oo. Hello. Ikaw pa. Oo nga. Ayan. Yes. Oo. Uy, nakikinig pala sa atin. I would like to greet Nino Bautista and Red Gatos of Cosmos Skin. My best friend Joybel Samson 5, yan, they're listening. Happy listening po sa inyong lahat. Mhm. Nung last, ano ka ba nag-phone patch dito? Anong araw Friday yon? yata. Friday, sabi mo magbabalita ka bilang publicist ng mga Gutierrez, di ba? Kasi marami din nagtatanong kung ano nang balita sa mga Gutierrez. Mamaya, babalitaan mo kami tungkol sa kanila. Pero, Si Rupa na sa Cebu on Saturday. Oo, Part mamaya ng pa showtime yan. Bagong lahat ng yan, kailangan po naming maghanap buhay. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill. Sa balita sa tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Start twerking like Malik. Twerking like Malik. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyong nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. The doctor is on air. Dito sa Klinika on Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika on Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. We're back with June, Lalin June. Sa mga nagtatanong about Gutierrez family, kumusta na ngayon si Rufa? May bago bang ginagawa ngayon si Rufa? Rupa's gonna do yung isang sitcom sa TV5, no? Pero she's doing showtime ngayon every other day. Sa Saturday na sa Cebu nga sila, di ba? Nakalimutan ko lang yung segment. Uy, alam mo sayang yung Gina-judge niya. yung Ano yun? yung pag-host ni Rufa. Saan?
di ba, nag-host siya, ang galing-galing niya mag-host. Bakit hindi nagpapatuloy yun? Wala pang bagong show kasi ngayon eh. Oo, malay mo. Oo. Bibigyan mo ba siyang TV show? Oo. Hindi. Si Richard Gutierrez naman. Si Richard is may pinaplano eh, may inaayos. Hindi pwedeng i-announce. Eto, lagi may nagtatanong kay Richard, saan na ba talaga siya pipirming istasyon? Kasama yan sa magiging announcement soon. Wow, Very soon. sa Kapamilya ba? O babalik siya Very soon, ulit sa very Kapuso? soon may announcement. Oo. Kasi basta may magandang pangyayari. Oo. Mm-mm. Kailangan nating abangan yun. Yeah, So, oo. kung saan ba talaga si Richard Gutierrez after niya maging Kapuso. Pero, hindi ba Kapamilya? Basta abangan natin. I cannot announce anything yet eh. Yeah. Kailan naman ito i-announce kung sakali? Mamaya. Okay. Kasi parang excited ka na. So, gusto ko na ipa-announce later. Oo! I-announce mo na kung saan na ba mapapanood si Richard Basta Gutierrez. may inaayos eh. Oo, yeah. Kasi they're doing that. Inaayos na nila. Nung, di ba, kakarating ko from the States 3 weeks ago. So, inaayos na yun. Inaayos na. Nasa States pa ako na nag-uusap Oo, na sila. napanood natin huli si Richard sa FAMAS, di ba? Kung saan Yeah. nag-host siya kasama sina Jody Santa Maria at Paps Fernandez. Oo, napakaganda ng pamas na yun. Oo naman. Produce syempre yun nila, di ba? Oo, ng A-Try Oo. Media Pro Incorporated. Oo nga. Ang Hindi ka ako Fama- makatanggi. Isang dialogue pala ni Tita Tessie. Sabi niya, produce to nila Oo nga, Sabi bakit? ko, sige nga, Tita Tessie, okay na yan. Kaya ayun, napanood si Richard sa FAMAS. At aabangan Sayang po hindi natuloy doon si natin. Claudine eh. Dapat kasama si Claudine. Oo, kasi nga daw Ang dahilan kasi. nga is nominated daw for Best Actress si Gretchen. Hindi naman pala, nakita mo ba si Gretchen? Hindi siya Na awards dumalo. na? Hindi naman pala siya Sayang dadalo. naman, di ba? Oo. Kasi bawal daw yata yon, di ba? Kasi may kaso silang... Hindi, ayaw daw ni Claudine that time. Ayaw niyang, kasi baka mamaya dumating si Gretchen, host siya. Yung magiging issue na naman, di ba? Mm-mm. Bakit naman lagi naman sila na-i-issue, no? Kailangan pa bang iwasan yung bagay na yon? Ewan ko. Lagi naman silang na-i-issue. Oo nga. Di Baka ba? nag-iiwasan talaga sila. Ayaw nila magkita, di ba? Naku, kailangan magkabati na sila. Nagkabati na si Claudine at saka yung isang kapatid nila, si Marjorie. Di ba magkaaway naman si Gretchen tsaka si Marjorie? Di ba malay mo ganun yun? Naku, Nung time na kaaway nila si Claudine, sila magkakampi, di ba? Diyos ko, dapat magkabati-bati na kayo. Ito naman, balitang Snooki Serna nagkasakit siya. Oo, may pneumonia pala ngayon si My God. Cookie. Pero Oo. ang galing-galing niya sa may faithful husband. Alam mo, si Cooks is close kayo ni Cooks, diba? Ako, close ako Naging close din kayo ni Cookie. Hindi, ni close pa rin Snooki. naman kami. 28 years na kami magka-close, no? Si Cooks is really napakabait na tao. I'm so happy dahil napapansin siya sa may faithful husband. Ang galing niya. At ang sabi Diba? nga, natatalbogan niya si Jeneline Mercado. Oo, siguro kaya nga tatapusin na yung show, di ba? Oo, pero according to GMA's 7 executive, talagang 13 weeks lang naman daw. Extended pa nga raw sila for 1 week. Oo, Kaya na-extend 14 yan. weeks daw sila. It's not true na dahil sa ratings, dahil sa schedules ni Jeneline na hirap sila. Kundi dahil ang gandun lang daw talaga sila. Oo. Pero yung isa pa nga sa isyong yan, natatalbugan nga raw. Si Snooki daw yung napapansin. Yes, bilang oo. Mas mahaderang nanay ni Dennis Trillo kung saan lagi siyang nakamatsyag sa lahat ng kilos ng At kanyang saka di ba napansin mo, daughter-in-law. June, yung mga eksena ni Snooki laging trending, di ba? Yeah, oo. Actually, ang payo ko nga kay Cooks, you know what? Binigyan ka ng another chance. Pagbutihin mo na yan. Huwag ka nang bumalik ulit sa, alam mo yun, di ba? Kasi naglolokal-lokahan si Oo. Cooks, di ba? Pag nakakabalik, di ba? Sabi ko, sana forever na yan. Kasi baka last chance na yan. So, siya naman, talagang very thankful siya. Ako, sinasabihan ko siya, Cooks, mag-ipon ka. Huwag kayong waldas. Kasi, di ba, gano'n si Snooki. Oo, Kilala kapag mo may siya. pera yan, Diyos ko, makakita lang ng Oo. isang
bag na mamahalin, Ay, bili agad. Hindi isang peraso. Oo. Dalawang kulay ang bibili niya. Correct. Bumili ng laptop dati, dalawa, his and her. Binigay isa kay Ricardo, nung sila pa ni Ricardo. Habang kapiling ka, ibang klase si Snooki, di ba? Sana At ngayong... itong nakakalokang kwento, binenta ang bahay, ilang milyon. Yeah. Di ba? Hindi nilagay sa bangkong pera. Talagang, doon sa ilalim ng kama niya, talagang in-enjoy niya yung cash. The next day, nabawasan Wala na. na. May nawawala na kaagad. Oo. Pero Ano, ngayon, nakikita ko naman na nasisinop na niya ang kanyang kinikita ngayon. Sana nga. Kasi ako, sabi ko talaga kay Cooks, Cooks, you should, mag-save up ka. Sabi ko, habang nagtatrabaho ka, ipon ka lang ng ipon. Then, after nung my faithful husband, sabi ko, i-enjoy mo yung, kalahati ng kinita mo, itago mo yung kalahati para meron ka pa rin. Oo. Tapos, habang naghihintay ka ng bagong work, bagong project from GMA, magbakasyon kayo ng dalawang anak mo, di ba? Sabi niya, tama ka. Tapos, balita ko nga, ngayon pa lang daw, dahil sa pagpapakita ng professionalism ni Snooki at sa galing niya, ang ganda ng feedback sa kanya sa My Faithful Husband, pinaplano na raw next show niya. Dati si Snooki, pag nagsimula ang taping ngayon, after 2 weeks, pinaplano na kung paano siya papatayin. Oo, paano siya aalisin sa programa. Ngayon, My pinaplano na kung paano siya bibigyan ng Hindi show. ko makakalimutan ng Captain Barbell. So after Leo Dominguez, minanage namin ni Tita Yes, Ana, oo, si- naalala ko yun. Si Cookie, eto na. So taping. Sabi niya, June, paano ko aalis dito sa hospital? Dahil binabantayan si Tita Mila that time na sa hospital. Yung panahon ng Captain Barbell, oo. yan. Tapos sabi niya, kailangan ko pa lumipat ng kondo, kailangan ko pa down payment na 80,000, ganyan. Paano ko sisipot sa taping? Naku, para matapos na lang. Sige, sabi ko, sige, ako nare-remedyo ng 80,000, bayaran mo na lang sa talent fee day. Naku, binantayan ko mula hospital. Sumama talaga ako sa sasakyan niya. Dahil mahirap na. Baka mamaya, mag-stop over sa Tagaytay, Batangas yung taping. So, sumama ako. Nung nandun na siya, nagtitaping na siya, nagpahatid ako hanggang Tagaytay. My gosh, akala ko may taxi sa Tagaytay, wala pala. Naku, eto na. So, from Tagaytay, nag-FX kami ni Al. Oo, para makauwi ako hanggang Alabang. Tapos doon na ako magta-taxi. Tapos babalikan ko yung kotse ko sa Makati Medical Center na iniwan ko sa parking. So, pagpasakay namin ng FX, my gosh, takot na takot ako. Sabi ko, Al, di ba maraming mga FX na naho-hold up? Sabi ko, so sobrang worried ako. Anyway, yun ang experience ko, hindi ko makakalimutan. Yun, nung time na yon, Pero nung panahon na yon. naglokalokahan pa rin. Oo. Kakaloka. Mayroong mga tapings na naloka si Miss Helen, yung PUM. Lalo na yung ginawa. Ano ba yung show na yon with Lobby po and Glyza de Ay, Castro? iba pa yun. Diba? Second chance niya yun sa GMA. Naglokalokahan din siya doon. Little Star yun. Eto na, namoblema sa taping. Ano kayong gagawin? Naku, paano siya papatayin? Biglang nakaisip yung si Miss Helen, ay, hindi siya kailangan patayin. Ano nga pala to? Pantaserye, di ba? Kunyari, nung bumaksak yung UFO, kunyari na sunog yung UFO kasi nasunog yung mukha, kunyari nakuha ni Richard Gomez, doktor si Richard Gomez, inopera ni Richard Gomez. Ang ending, pagkatanggal na ng benda, Angel Aquino na. Di ba? Total fantasy naman. Yung mga hindi nga fantasy ng GMA, di ba? Yung si Sunshine Dizon dati, di ba? Naglokalokahan din, di ba? Pinalitan. Pag iba na mukha, di ba? Pag fantasy naman, nagagamot naman agad. Ay, di ba nung namatay nga sino tong namatay na artista, pinalitan ni Altantay. Basta isang artistang namatay sa GMA, yung what do you call this? I forget na kasi yung show Basta nakalimutan ko yung artista, no? Sorry, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Pero, yun nga, pinalitan siya ni Altantay, walang explanation. Si Roy Alvarez. Si Roy Alvarez. Villa Quintana yun, di ba? O yung kila Janine Gutierrez, di ba? Pinalitan na lang siya, wala nang explanation, di ba? Wala na. Ganun din kasi sa mga Hollywood na iba daw, di ba? Pero yun nga, next ni Snooki na naglokalokahan, Little Star. Di ba? Pero ngayon, hindi na siya naglulokalokahan. Pero after ilang years, binigyan siya ng show. Ako, pinayo ko sa kanya, Cooks, huwag ka na maglokalokahan. Baka yung
third chance na yan. Last chance mo talaga. Oo, at saka ako lagi ko siya sinasabihan na ngayong maganda na ang career mo, Oo. ngayong kumikita ka na, sana naman tuloy-tuloy na yan, huwag ka na nga magloka-lokahan. Oo. Para namang ang maganda ngayon sa kanya, alam mo, pinapakinggan niya. Oo nga, nakikinig talaga siya. Nakikinig na siya Sana ngayon. serious nga lang. Oo, seryoso naman siya. Oo. Tapos sabi niya sa akin, nakita kami dun sa press con ng Felix Manalo. June, let's have coffee. Mag-coffee tayo. Sabi ko, Cooks, wag na tayo mag-coffee. Magpaka-professional ka lang. Oo, Professional okay na siya sa akin ngayon. yan. Oo, Oo, wala diba? nang pinipili. Ako happy ako. Alam mo kung bakit? Si Cooks kasi when I was just starting in the business 28 years ago. 28? Ang tagal Yeah, I na nun. was 16 then. Okay. Ay, 16. Wow, neni Oo. pa si June. Oo, sobrang bata ko kasi nag-start, no. Alam mo, si Cooks, in fairness to her, isa siya. Or siya yung pinakamabait sa akin. Mabait siya. That time, she's really a big star, no? Pero, sobrang bait na, alam mo yon kasama mo siya, nadalawin mo siya sa taping, talagang aasikasuin ka, even Tita Mila, no? Oh, at saka si Tita Eden, oo. Ako proud ako na nung kasikatan niya talaga dati. Sobrang close kami sa kanya. Even yung Always Snooki show niya sa ABS-CBN dati. Naku, nakabantay pa kami, rehearsal. At nagla-live siya, kumanta ha. Social. Nag-live si Cookie ng Oo, panahon na yun. Social. Talagang with the Hapo Hiking Society, di ba? Talagang Hindi ako, ang masasabi ko talaga, totoo ka, isa si Snooki sa pinakamabait. Mabait Oo, talaga oo, siyang artista. Yun nga na lang, tao. pagkausap mo siya minsan, hindi mo alam kung sincere ba talaga o yun. Sincere naman Oo. siya. Oo. Alam, ganun lang naman Kasi may talaga time na siya. kinikemikan niya. Pero lately naman talaga sincere siya. Oo. Diba? Pero yung mga before, ayoko At sabihin na oo. sincere ha. Hello. Oo, at ito nga yung pagkakasakit niya. Mabuti naman, June, yung pagkakasakit niya, yung pagpunta niya sa hospital, wala siyang taping. Oo. Nataon na wala siyang taping. Oo, kasi- kaya hindi nagka-problema Oo, ang kasi taping niya kung sa Jimmy. kilala mo si Snooki, pagdududaan mo. Diba? Kasi yun na nga naging image niya before, diba? Mm-mm. Pero knowing Cooks, ini-enjoy niya yung trabaho ngayon eh. Ini-enjoy niya yung pag 10 and 25 kumikita siya, may sweldo siya, di ba? O, di ba? Kumita siya nung 10, di ba? At saka Nung malaki. Friday, advance yun, At ha? malaki Di ba? ang TF niya, di ba? Oo. Knowing Pero mas malaki yata dati. Oo. Pero okay pa rin. Alam ko At ang least may TF trabaho. niya, ha? Ay, pero alam mo pansinin mo sana si Maricel makabalik din sa GMA, di ba? Pwede silang pagsamahin ng tatlo yung underage Pero beauties, di diba? ba? Kasi si Dina nandun. Tapos si Snooki ngayon, di ba nauna sa kanila si Maricel yung ewan ko. Nagka-problema Oo nga. daw. Pero sabi naman ng GMA, Ano? hindi naman hindi na din nabibigyan ng project. Malay mo pwede, Pero totoo pwede yung silang pagsama-samahin, di ba? O, nagka-problema siya di ba? talaga. Tapos pwede na rin ako isama sa pamilya nila if ever magkakapatid sila dahil parang kami magkakasinlaki. Oo. Pero si Snooki mukha siyang payat, no? Pero kung hindi mo mabuti, talagang patalbugan silang tatlo. Parang nagpapalakihan sila ni Maricel. Oo, yung mga... Dina, di ba? Pero Diba? si Maricel, sana makabalik din siya. Oo. Magawan uli ng teleserye. Hindi lang naman sa... Maganda pagsamahin silang tatlo. Oo. Teka, may star complex pa rin kaya sa kanilang tatlo. Wala na yata silang ganun ngayon. Sana, di ba? Pero feeling alam ko- mo si Snooki nauuna siya kay Maricel sa billing. Seniority yun eh, di ba? Mm. Kung meron man sigurong may star complex, baka si Dina. Ay, hindi. Baka si Dina. Si Dina, inawakan namin yan. Mabait Wala na yan. siya ng ganon. Hindi siya ganon. Nag-i-enjoy lang siya. Like now, she's enjoying her taping sa Beautiful Strangers. Kasi, may cut-off siya, di ba? Hirap na rin daw kasi siya na umagahan sa taping. So, enjoy siya dahil pagbibigyan ng mga taga-GMA nga. Ngayon, uso sa mga senior stars ang may cut-off. Yung mas bata, mas huli ka matatapos. Oo. Masking si Ate Guy yata hanggang alas 12 lang. Oo, doon sa bagong teleserye Mas niya. matanda si Ate Gay sa kanila, kaya siguro sila di na yata 2 a.m. 2 a.m. Pati sila Christopher De Leon. Si Christopher, ganun na rin. Sabi niya, hindi ko na kaya. Mga 17 hours na lang ng ano. At saka tama lang naman kasi mga senior naman na sila, di ba? O si Ate Guy, 60 plus na. Si na Christopher, 60 plus na rin naman. Tama lang naman na may... 60 plus na ba si Boyet? para...
Di ba mas bata si Boyet kay Ate Alam ko Guy? 61 na siya. Yun ang Si Ate pagkakaalam Guy, ko. ilang taon? Nakalimutan ko na. Magsi-62 na si Ate Guy. Hindi sila magkasunod ng edad. Mas matanda si Guy kay di ba? Alam ko yung pagkakaalam ko, Talaga? nasa 60 plus na rin si Boyet De Leon. Parang gusto kong tanungin si Google. Oo, pakitunin mo. Pero bago tayo magpatuloy ang ating oras, 3:38 na ng hapon at ang oras na yan ay inihatid sa atin ng... This time check is brought to you by GSIS. Maaasahan ng lingkod bayan. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and that. It's 9:30 BBC Minute. now. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Lola, saan po kayo pupunta? Di ba? May sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Di nyo na kailangan mag-annual renewal of active status o ARAS. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. Ito ang DZRJ 810, 8 Troy Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Troy Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore. Costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. We're back! Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Pero bago tayo magbalita pa, June, magbasa muna tayo ng mga text mula sa ating Nag-text si Joybel Samson 5, yung best friend ko. Anong sabi? Ito, 62 na raw si Nora, 58 si Boyet. 58 lang? Akala ko. Sabi sa'yo, malayo edad nila. So, ilang? 4 years. Almost yata, diba? Ayun. Uy, alam okay. mo, dumalo ako dyan sa set ng Beautiful Strangers. Nakatsikahan ko si Boyet. Ang bait-bait niya, super. Alam mo ba, nag-apologize sa akin. Kasi, eto bago natin basahin. Oo, bago na. Kasi sabi mo, alam mo, Boyet, dati dumalo kami sa taping yun, shooting yun ni Snooki, yung kapag napagod ng puso. Takot na takot kami sa'yo abang ini-interview ka namin ni Fernan. Kasi, iniisip namin baka hampasin mo na lang kami that time yung di ba, aminado si Boyet na nalulung siya sa droga, Oo, yung panahon na yon. Pero alam mo, nagbago siya, talagang nag-rehab siya, tapos tinayo niya nga yung Oasis of Love, di ba? Isa siya sa nagtayo niya. At nagtuloy-tuloy, di ba? Oo, nagtuloy-tuloy talaga sa pagbabago. Isa si Boyet sa mga artista natin before na naligaw ng landas, pero na nagbago, tuloy. Kaya nga, na-earn pa rin niya yung respect. Na-maintain niya yung respect ng mga ka-industriya niya. At hindi lamang ka-industriya, maging ang mga tao, di ba? At mabait siya. He apologized to me. Sabi niya, I'm sorry for that. Sabi ko, na-touch ako, di ba? Dapat ganun lang po. Pag nadapa, bumangon. Kagaya ni Gina Pareño, isa rin siya sa magandang halimbawa, di ba? Oo, di ba? Dati, ang kasikatan daw ni Gina, parang Vilma Santos yan di ba? Nung panahon dati, yun nga lang, nagloko-lokahan. Pero ngayon, talagang kahit sabihin mong may edad na si Miss Gina,
makikita mo yung respeto sa kanya, pero may chismis. Ano na naman? Tumatakas to sa set dati sa ABS-CBN. Kaya nga raw, hindi na siya nabigyan ng latest projects, di ba? Yun ang chika. Ay, ganun ba? Di ba kaya nga ngayon, puro parang GMA yung mga projects ano niya, diba? projects niya. Isa siya sa mga paborito ng ABS-CBN, tapos biglang nawala, di ba? Naku. So, hindi ko alam kung totoo yung chika Hindi niya naman na siguro. tumatakas siya sa set minsan. Pero nakita ko siya nagda-drive ng sasakyan niya. Oo. Parang pick-up, parang SUV pick-up, no? Di ba? Yes, Nakita okay. ko. Okay, magbasa muna tayo ng mga text. Hi po, gandang Rodel at Kuya June. Pakibati po mga Galorian friends ko na sina Janet Hermida ng Malabon at Ate Maria Bernardo. May balita pa po ba sa dating magandang aktres na si Dang Cecilio? May balita ka ba kay Dang Cecilio? Mayaman si Dang Cecilio. Di ba, asawa kasi siya. I think in New Jersey or New York yata siya nakatira, no? Basta abroad, doon, East Coast. Di ba, asawa niya yung isang mayamang businessman? Hindi ako masyadong Oo, alam ko. Joy, pakigoogle mo nga ulit. Pero alam ko si Dang Cecilio, isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz. Okay, ipagpatuloy natin. Update din po kay Yula Caballero. Yula, alaga mo si Yula, hindi di ko ba? alaga si Al. Alaga. Pero, kumusta na si Yula? Nasa TV5 siya, di ba? Oo. Yun lang? Oo. Wala ko alam update eh. Mas alam ko yung mga Ritza Soldal kay Al, di ba? Oo, yun po. Nasa TV5 pa rin si Yula Caballero. Wala raw dapat sila pag-worry kasi nga, what do you call this? Uy, June, yung ano kasi. Wala silang dapat ipag-worry kasi mas marami pa nga raw shows ngayon. Ang TV5. Oo. So, hindi totoo na magko-concentrate na lang sila sa sports. Hindi totoo yun. Ang latest is papasok to si Boss Vic de Rosario para maging isa sa investors, di ba? Si Boss Vic na raw mamamahalan ng entertainment at ang ibang sports shows sila. Since si Boss Vic daw may time slot na allocation sa IBC 13, ililipat daw doon para mas maging maayos ang time slot, di ba? At pabobonggahin daw ni Boss Vic okay, pero TV5. Kung lilipat naman itong si Boss Vic del Rosario, I'm sure hindi naman lilipat itong mga prime stars niya, na gaya ni na Ann Curtis, sino ba yun? Si James Reid. James Reid. Sarah Geronimo. Sarah Labatis, sa kanya, di ba? Maraming talent. Gabi Concepcion. Hindi, si Gabi na manager. Nasa TV, GMA7 ngayon si Gabi para sa isang bagong show. So wala na si Gabi sa Viva? Wala. Ang personal manager niya si Therese Ramos yata. Tapos, si Gabi, for GMA show, nirepresent siya ni Popoy Caritativo na nag-represent din kay Alice Dixon para naman sa Marimar ng GMA7. Si Popoy Caritativo. Yes, oo. Baka naman siya na rin na maging manager ng dalawa, hindi kaya? Hindi, may personal, si Alice kasi hindi kumukuha ng manager. Oo, pero pumapayag siya, yung kunyari, ikaw, may ipasok kanya, Alice, ipapasok kita sa project na to, ganyan. Ako magre-represent sa'yo for this. As agent, parang ganon. Pumapayag naman siya, di ba? Pero to get a manager daw, hindi na kailangan kasi marunong daw siya to negotiate. Diba? Ayun, okay. At balita rin daw kay Mark Newman. Patuloy pa ba yung Baker King sa TV5? Wala na, pinalitan nyo ng My Poor Lady. Sabi ko na nga ba, hindi magtatagal yun. Hindi, tinapos naman yung Ganon? Pero according to Al, marami raw show si Mark Newman at may endorsement siya, isang culinary school, kasi nakasabay ko sila sa Pampanga. Oo. Ayun. So magkaka-project pa si Mark Newman. Marami siyang project. May okay. Project X, Project C, Project Y. Iba-iba project. Yes, sabangan Project natin 8, yan. Project 6. Lilibutin niya lahat yung projects na yan. Kung ano man project yan. At sana mabigyan din ng new project ng ibang network. Ang Angel Locsin. Si Angel Locsin. Si Angel na sinamahan yung kanyang pamangkin, si Congressman Colmenares, nag-file ng COC for tatakbong senator, di ba? Nery Colmenares, di ba? Pero mas pinagkaguluhan si Angel. Of course naman. Pero alam mo bang si Nery, yung edad niyang yun, tita niya si Angel Locsin. Diba? Ilan taon na ba si Nery? Mga
50 o 40, late 40s. Ah, Pero, yung dugo. yung tatay niya kasi, pinsan ni Angel. Culminary si Angel sa Cebu, di ba? Ayun po. Pero may project naman si Angel sa Star Cinema, yung pelikula with Vilma Santos, di ba? Pero teleserye, wala pang balita kung magkakaroon si Angel Locsin. Dahil minsan nabalitaan namin, may attitude, nag-a-attitude, may attitude problem itong si Angel. Talaga? Oo. Ano attitude? Oo, kasi nirereklamo daw siya ng kanyang manager. Nabalitaan Sino mo ba manager yun? niya? Si ano? Tita Ethel? Si Manay Ethel, di Talaga? ba? Oo. May nagkaka-attitude problem daw itong si Angel. Talaga. Pero puring-puri naman si Angel ng sorry, puring-puri naman si Angel, no, kasi yung isang kasamahan natin na Yumao talagang na close sa kanya, hindi ko na babanggitin ko sino. Sabi talagang si Angel doon isa sa tumulong talagang isang sabi lang daw kay Angel na nandun daw kaagad si Angel. Ay, pagdating naman sa bagay na yan, matulungin talaga si Angel Locsin, lalo na sa mga nangangailangan. Kapag humingi ng tulong sa kanya, bukas talaga ang palad nitong si Angel Locsin. Ayan ang mga text na, ay may pahabol pa. Rich Azul daw, anong balita sa kanya? Ay, nako. Rich Azul. Nako, si Rich, no? Si Rich, alam mo ba, lately hindi lang mga asul ng favorite niya. Favorite niyang red, yellow, violet, at iba't iba pa. Hindi, pero may narinig akong may offer daw to sa ibang TV station, Ayaw lang i-confirm ni Al. So, aalis na siya sa TV5? Pag ang dinig ko, January dong at tapos ang contract Yun ang sabi. Pero di ba, sabi naman, may mga ibang nati-turn up kay Rich Azul kasi stage father yung tatay niya, nakikilab. Hindi naman manager, pero sumasali sa mga negosasyon. Ay, hindi maganda yon. Nasisira ang negosasyon. May mga TV networks ayaw na parents ang manager. Kasi nadala na sila before. Kay diba? Hiro Hangiles, kapatid. Hindi lang. Hindi ko na babanggitin kung kani-kanino, di ba? Pero marami na kasi ibang araw talaga pag parents mo ang manager. Pero si Tita Annabel naman, wala namang nagreklamo, di ba? Siyempre, may mga iba nagsasabi na ganito, ganyan. Pero, di ba, si Tita naman, sinasabi niya na she's just a professional manager. Kaya niya ginagawa yon kasi she's the manager, even hindi sa mga anak niya. Yun ang sinasabi niya, di ba? Okay, may text dito. Ano po ba ang balita kay Alice Dixon? Si May ng Bulacan. Napag-uusapan natin si Alice tapos kanina. Na, baka kanina pa yung tanong niya. So, nasagot na natin. Nasagot na natin. Nasa GMA7 si Alice. Nasa programang ano ba yon? Marimar. Oo. At saka napanood ko siya sa Felix Manalo. May importanteng role siya doon. Hindi ko pa napanood ng Felix Manalo kasi ang daming tao sa mga sinihan. Gumawa ng panibagong record sa Takilya ang pelikulang yan. Okay? Highest grossing Filipino or kahit sa English man talo nila sa Pilipinas, di ba? Ng opening day. Opening day. Not on a holiday. Kasi sa holiday yata, malakas sa pelikula. May mas malakas na nag-open ng holiday. So, ito non-holiday. Yes. Ayan po. Congratulations po sa lahat ng bumubuo ng Felix Manalo. At binabati ko si Kuya Bir Gonzales. He's nakikinig siya ngayon. Kasama ko siya sa PM. Baliwag, Bulacan. Kuya Bir, happy listening po. Yan. Social. Marami sigurong radio set si Kuya Bir kasi pag nakikinig naman ako doon sa isa, nakikinig din siya doon. Social. Okay. At ang ating oras, June, 3:51 ng hapon. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch the Flashback Band. We'll be playing 70s, 80s, and 90s hits. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusatani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Ngayon at kailanman ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon. Samahan ang mga batikang mag-aawit. Si Lloyd Umali. Lloyd Umali kasama si Ima Castro. Ima Castro. Musika noon at ngayon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Kay gandang pakinggan mula sa simula hanggang wakas. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, 9:00 hanggang 10:00 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. When the customers don't come, there's no business like show business like. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa, June. Baka may mga babatiin ka pa dyan? Makabaybatiin ka ba dyan? Si Nina Bautista and Red Gatos of Cosmos Skin. Hello, friendships. Okay. At binabati ko rin si Wilfredo Torrejas ng JYL Uya Taxi. Nakikinig din siya ngayon. Happy listening sa iyo, Wilfredo. From everywhere with lots of jack, and when you lose. May nag-text dito, June, pakisagot. Naniniwala ba kayong natalbugan na ni Wally si Jose Manalo? Obviously. Oo, wala namang no doubt. Pero, kumbaga, walang ganung word dapat kasi hindi naman pinagkukumpara kasi nasa iisang show sila, 'di ba? Magkaibigan naman niya. Kunyari, tapatan sila ng show, tapos natalbugan nung isa yung isa. So, yun, pwedeng sabihin, 'di ba? Pero iisa lang naman 'yan eh. Hindi naman pwedeng sabing kaya effective si Lola ni Dora. Kasi siya lang, 'di ba? Team effort 'yun eh, group naman 'yun, 'di ba? Yes, Including the writers, 'di ba? Producers, at kaya naging successful ang Kalisay ng Itbulaga dahil team effort yan. Maraming factor, di ba? At isama na natin pati mga fans na panay ang tweet, panay ang pagpapakalat sa social media ng iba't ibang mga kaganapan tungkol diyan sa segment na yan, di ba? Oo, katulad ni Joybel Samson, Cinco may best friend. Talagang kwento siya ng kwento sa akin about So, nalalaman ko kung ano nangyayari sa segment na yon kasi hindi man ako nakakapanood, di ba? At saka sabi nga, tumitigil daw ang mundo kapag Kalye serye na, naniniwala ka doon. Yung sa mga sabi nila, mga fans ng segment na yun, may mga favorite sa segments na yun. Siyempre, like ako, busy ako as a publicist, busy ako as a writer. Kailangan umikot pa rin ang mundo ko. Hindi pa rin tumigil. Yeah, okay. Oo, di ba? So, pero naniniwala ako talagang malakas talaga. Malakas segment talaga. Na yun, dahil pinag-uusapan ng lahat. Nasa Japan ako, My gosh, yung 5 ilang. Uy, tinatao na daw ngayon ng GMA Pinoy TV. Anim kami nagpunta. Shows. Aba, yung anim kami. Yung 4 sa kasama namin, ang topic talaga, Aldab. At talagang nanonood sila ng mga live streaming, ng mga ganun talaga na ayaw nila magpahuli, di ba? So yung bagay na yun, hindi naman talaga pwede mong kontrahin na talagang click, di ba? Okay, pero at tumitigil talaga ang mundo at doon nakaikot, nakapokus ng mga maka-Aldabs, ng maka-Lola ni Dora. Sino pa ba? Kina Jose, kina Paulo. Pero yung sinasabing natalbugan,
Hindi naman, ako naman kasi, Hindi dapat. nagkaroon naman ng panahon na si Jose Manalo ang nag-a-up, di ba? Ngayon naman, biglang si Wally. So, panapanahon din naman yan. Panapanahon, di ba? Kantay mo ngayon? Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala. We're both, non-singers. Oo, di ba? Kung ngayon ay sinasabing mas sikat nga itong si Wally, kayo si Manalo, may mga panahon naman na sikat din naman si Jose, di ba? Oo. At saka yun na nga ang sabi mo, saka isang pamilya sila. Huwag pag-awayin, di ba? Baka mamaya dahil dyan, magkaroon pa sila ng silent war, di ba? Magkaroon ng gap dahil sa pinag-aaway sila ng mga Pero palagay fans. ko naman di naman mangyayari yun. Ay, alam mo, maraming storyang ganyan. Dahil sa kagagawa ng ibang tao, sa mga fans, sa mga sinasabi, nagkakaroon talaga ng gap. Oo, hindi mo maiiwasan. Oo, minsan, dahil sa sulsul ng iba o dahil naapektuhan tao lang naman tayo, di ba? Minsan, pero siguro naman, proven and tested na naman yung friendship ni Wally and Jose, di ba? So, nung time na problema si Jose, dahil sa mga utang-utang, mga kung ano-anong storya, nandiyan si Wally to support him. Nung nagkaroon ng sex video scandal si Wally, nandiyan si Jose to support him, di ba? So, siguro naman, what you call that? Pinanday na sila ng panahon, so hindi na sila basta maapektuhan. Yes, at talagang ganyang klaseng hindi na talaga maapektuhan kung ano man ang mga binabato sa kanila. At ang friendship nila ay buong-buo. Sinasabing sikat si Wally, sinasabing sikat si Jose. Wala na talaga at buong-buo na, di ba? At wala na tayong oras, June. Oo nga. Alam mo, kulang ang oras kailan natin. pa naman ako nag-enjoy? Kanina kasi parang inaantok-antok ako, nagsimula, di ba? My gosh, parang enjoy ako. Pwede bang absent na lang yung next show sa atin? Hindi pwede. Hindi pwede. Oo, parang ang saya-saya dito. Alam mo, kahit dalawa lang tayo, parang masaya ako. Yes, thank you, June. Maraming salamat. Thank you, Rodel. Oo. At syempre pa, maraming salamat sa listeners ng Showbiz Galore. Yan, every Tuesday, makakasama niyo ako dito. Sana hindi ko makalimutan. Nakalimutan ko kanina. Nag-text ka, see you later. Saan? Pero ayun, enjoy ako. Kasi enjoy akong i-support yung shows ng A-Try Media. Kasi at ng DCRJ. Yung innovation talaga, yung ginagawa nila para baguhin ang mundo ng AM radio. Talagang wala akong masabi. Wow, thank you naman. Oo, thank you very much, Rodel. You know, I'm doing this for you. Thank you. Oo, I love you, pero kailangan may talent fee pa rin ako. Okay, nililinaw ko yan. And so, see you again on Tuesday. And syempre, just call me pag may kailangan ka, di ba? Okay. And thank you for the friendship. At yan, syempre, happy ako dahil makakasama niyo ako dito every Tuesday, 3 to 4 p.m. At dahil naniniwala ako maraming nakikinig dahil may mga nag-text sa akin, isusulat ko na, ipopromote ko. Yes, maraming salamat, June. Thank you. Antabayanan po ang susunod na programa. Hanggang bukas po, magchikan po tayong muli dito sa programang Showbiz Galore! Ito ang DZRJ 810, A-Try Media Broadcast